kinahanglan ko. Wala na'y lain pa, Ginoo, sa matagat lang gihandog ka. Presensya mo, Jesus, sa mga butang ng kalibutan. Kayang mga butang lumalabay-laban, apan ang presensya mo huwag katapusan. Ang akong dalawanan, ligon nga akong kasandigan. Wala na'y lain manandoy ko, kundi ang presensya mo, Jesus. Dili ko ibailuang presensya mo, Jesus, sa mga butang ng kalibutan. Kayang mga butang lumalabay-laban, apan ang presensya mo huwag katapusan. Dili ko ibailuang presensya mo, Jesus, sa mga butang ng kalibutan. Kayang mga butang lumalabay-laban, apan ang presensya mo huwag katapusan. Wala na'y lain panggandoy ko, kundi ang presensya mo, Jesus. International broadcasting around the world. 88.8 in Cavite. The best music, the best quality broadcast, the best in entertainment, and the best DJ ang inyong mapapakinggan. 88.8 in Cavite. Sa bahay, sa opisina, sa palengke, in Cavite. Mula sa terminal o hanggang biyahe, sa bus, jeepney, tricycle, in Cavite. Sa tugtugan, sa tawanan, in Cavite. Saan mang sulok ng mundo, in Cavite. Mapakikinggan mo worldwide. This is 88.8 in Cavite.
Kini ang Pipino Mass Media Broadcasting Services, DXRP 88.8 Kings FM, Radyo Pagbabago, andam mo alagad kaninyo. Magampo kita. Let us all pray the Lord's Prayer. As we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Isang mapagpalang gabi, mga kapatid. Welcome to our show, Bible Study on Air, a biblical Christian broadcast that exalts Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords. Soli Deo Gloria. May gabi sa atong mga suki sa kahina, din sa radyo man o sa Facebook live streaming. Sa tanan ng mga nagasunod sa atong programa karong gabi una, o maadlaw man diha sa inyong dapit kung naamo sa gawa sa Pilipinas, if you are in abroad, adlaw man diha sa inyo, odto man, hapon man, or buntag man, isang mapagpalang araw sa inyo po, mga kapatid. Sa atong mga suki din sa Gawait area, sa Bayabas, sa Marihatag ug sa mga kabukiran, bisan pa diha sa mga kadagatan, sa atong mga isla o sa mga kabaybayunan, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Kini nga programa hatod ngadto sa may kabubuton sa Dr. Ray Ruiras Pipino Evangelistic Healing Ministry International, sa pag-alayon sa Pipino Mass Media Broadcasting Services, DXRP 88.8 Kings FM, Radyo Pagbabago, andam mo alagad kaninyo. Kini nga programa mga usab mga igsoon is a non-profit and non-commercial. We are purely supported by our faithful followers and viewers through prayers and financial donations. If you want to support us, feel free to contact us through our messenger or through our numbers. You can DM me, you can
chat me mga igsoon kung interesado mo mahimong part sa ministry sa Ginoo sa radyo. Ang ato numero mao nga po ninyo tawagan or tiksan is 0917-813-6464 o 0908-896-9928. Once again mga minahal, I am your host, your Bible professor and pastor teacher, Dr. Ray Ruiras Pipino, Doctor of Theology. Please like and share our program and follow us on our Facebook and also on our YouTube account. Sa account nga Dr. Ray Ruiras Pipino. At pahibalo kanyo mga igsoon nga every Monday to Friday kini nga programa mabati din sa atong sa atong radio station o sa atong Facebook live streaming. Baliw ko mga igsoon 8 to 9 p.m. Philippine Standard Time and late upload at YouTube, Dr. Ray Ruiras Pipino account. Please like and share. Also, follow us on our accounts. Facebook, YouTube, and Instagram. Every Sunday, naibulhaton mga igsoon sa atong Bible Study Center. Mga upat na ni kadomingo mga igsoon nga kining atong Bible Study and Prayer Center is being used, akong ipagamit mga igsoon sa atong mga kaigsuonan nga Fundamental Baptist. Balik ko mga igsoon, atong ipagamit ang atong venue para sa Fundamental Baptist Church. Libre ka na mga igsoon, wala to ka na pabayara, and they are using the place for free for the glory of God. Libre na ang kuryente, naanay bangko, naanay ceiling fan, naay CR, everything is provided. So, ginamit talaga na mga igsoon, ingon nga pagtabang nato sa pagpakunyanam sa Ebanghelyo ni Kristo sa atong dapit. So, with that in mind, nagpasalamat sa Ginoo ang ilang service starts at 8 a.m. in the morning hangtod sa alas 9 sa ilang Sunday school. Pero pagka 9 to 11 ang ilang divine worship or ang ilang proper worship. Pag wala ko yung mga appointments sa laing mga simbahan to preach, nga na ako mo join sa ila. No? Musimba ko diya sa ilang fellowship diyan sa atong Bible Study Center. So, I would like to encourage you, kamong ni ara sa area nato, kamong ni ara sa duol sa atong lugar, kung nangita mo usa ka simbahan, nangita mo usa ka fellowship, you can join here. You can trust this church because I am also worshiping with them. They too are Christians. They have the same faith with us. Isang mapagpalang gabi mga kapatid para kay Reverend Dr. Francisco F. Espiritu. Madod pa niya, good evening po Bishop. What a great night of live gospel show. Praise God. Amen. Shout out mga minahal sa ato mga kapatiran diha sa The Gathering sa nagidumala mga igsoon ni Reverend Dr. Frank Espiritu. Kanang The Gathering diha sa Bacoor City, Cavite, Philippines. Ngadto sab sa mga taga Umalag ato mga igsoon diha sa Free Methodist Church sa Umalag, labi na kay kapatid na Marites Hayahay. Oy Tess, congratulations Tess ha. Congratulations sa imong kaminyoon sa usa ka foreigner. I'm happy for you. Matba niya may gabi, Pastor, pa-shout out from Umalag. Yes, of course. Ay, sorry. Marites Hayahay. Pastilan, sorry mga igsoon. Si Pastor Marites Hayahay, na ako na parehag Marites. Umalag man na ini sa San Miguel. Sorry igsoon. Si Pastor Marites Hayahay may ini sa Free Methodist Church sa Umalag, San Miguel. Akala ko, ako na Pandanon. Kaya naaman sa igsoon ang Marites sa Pandanon. Sorry, Pastor, ha? Mayang gabi, mga igsoon nga ito kay RNY Backyard. Thank you for following. Ang atong study, mga igsoon, is focused on basic Christian doctrines. Balikon ko mga minal, ang atong series of study
is focused, naka-focus mga igsoon sa basic Bible, basic Christian doctrines. Mao ni atong series of which atong gisgutan presently, in fact karong gabi ato pang tapuson kining issue, kining subject mahitungod sa God the Father or Pateriology. As we all know mga migsoon, I will be teaching you 10 basic Christian doctrines. And they are the following. Number 1, Pateriology. Pateriology simply means study of the Father. Christology means study of God the Son. Pneumatology simply means study of God the Holy Spirit. Bibliology simply means study of the Bible. Anthropology, the study of man and his creation. Angelology, the study of angels. Demonology, the study of demons and Satan. Soteriology, the study of salvation. Ecclesiology, the study of the church. Eschatology, the study of end times. So mao kana ang mga kita to maigsoon systematic theology on our basic Christian doctrines. Ug mao ning atong ginatun-an sugod tumiaging pipila na kabuan. And right now naka-focus pa kita sa subject nga Pateriology, which is the study of God the Father. Karong gabi na ato ibadayon kini pagtuon mga igsoon. We will continue on to study with our teaching on Pateriology. Apan sa di pa tayo padayon mga igsoon, let's pave the way. Let's give our time para atong paminawon ato pinasahing awit to prepare ourselves for the listening of the Word of God. Ano yung mga igsoon? Kanay mo lamang. Alang sa himaya sa Diyos. Time check mga igsoon, alas 8:17 na sa gabion, Philippine Standard Time. Pitsa 21 karon mga igsoon sa bulan sa Dili ko Oktubre. mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Magkaguliyang ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong
Kanimo lamang. Time check mga minahal, alas 8:22 na sa gabion. Philippine Standard Time. May gabi maigsoon nga to kay Ate Merna Alihado. Hello Ate Merna, matupan niya, good evening Pastor. Likewise, may gabi nga to kay Agaw Angeles Pepino. Agaw, maayong gabi diha sa imo na himutangan. Si Phil Badang Undona is also following and watching us. Salamat kayo kanimo igsoon, Phil. Thank you. Bueno. Karong gabi nato ipadan pagtuon mahitungod sa amahan. Let us always understand nga kung mayong itag Diyos sa Biblia, mayong itag Diyos, it refers automatically to the triune God. Balik ko na kung maigsoon. Kung minsan itag pulong Diyos sa Biblia, automatic na nag-refer nga doon sa usa ka Diyos sa tulo ka persona. Pero kung mayong itag God the Father, nag-refer na sa God the Father. Kung mayong itag God the Son, nga na sa anak. Kung mayong itag Holy Spirit, nga na sa Holy Spirit. Kaya nga itong pagtulunan mga igsoon, nagatuo kita o Trinity or Trinidad. Nagtuo kita doon usa lamang ka Diyos, nang ipadayag sa Biblia, apan kini usa Diyos, nagkompose og tulo ka mga managlahi nga persona. That's why mo makita nga ang amahan nagpadala sa anak, ang anak mo gipadala, unya ang balang Espiritu Santo mo nagbuntis, nag-conceive kang Virgin Mary para ipanganak si Jesus. So makita nimo ang tulo. O bisan pa mga igsoon sa bautismo, imo makita ang tulopod. Bautismuhan ang tao sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu. Unya sa diyang gibautismuhan ang Ginoo, sumala sa Biblia, naabli ang langit, misulti ang amahan, mao kini ang pinalang nga anak, nga kaniya may kalipay ako. Unya ang anak mihawas ikan sa tubig sa Kristo. Unya pag-abli sa langit, nanaog ang balang Espiritu Santo nga daw sama sa kalapati, mipatong sa abaga sa atong Ginoo. Makita nimo ang tulo. So when we say God, we mean the three of them. Sa atong ito nang tumiaging mga adlaw, aton hibawaan nga ang Dios na ay tulo ka mga managlahi nga gitawag na tumaigsoon tulo ka porma, three forms of the names of God. Number one is the primary. Halimbawa ka ng El, that is God. Elah, that is God. Elohim, that is also God. Jehovah, that is also God. Adon is also God. Adonai is also God. Kung mayroon sa Biblia og Jehovah, it refers to God. Now the question is, which of the three persons? Does it refer to the Father? Or does it refer to the Son? Or does it refer to the Holy Spirit? Depende sa konteksto sa Biblia. For example, mga example, I'll give you an example. Open your Bibles to the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. Very quickly, mga minato basahon. Tanawag mga igsoon, ha? Atong sabton kining maong passage of the scripture. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Verse 7. Of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David, and upon the kingdom to order it, and establish to judgment, or to establish it with judgment, and with justice from henceforth, even to forever. The seal of the Lord of hosts will perform this.
Now, upon reading this scripture, mga igsoon, kini nga statement, very clear kini, nag-refer kini sa Son, di ba? Look at verse 6. Ato basad sa Cebuano. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Og ang kagamahanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatagon niya kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipi sa pagdait. The Bible says that Jesus is the Son given. So, kung si Jesus nga anak gihatag, na ay naghatag. So, kaya siya naghatag. Obviously, ang naghatag kang Kristo, alang sa kalibutan, maong amahan. In fact, in John chapter 3, verse 16, ingon sa Biblia, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. So, kanang God diha, that represent the Father. Kaya naman siya gihatag anak. Pag ingon sa Biblia, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but shall have everlasting life. So naay naghatag, naay gihatag. Kinsa ang naghatag ang amahan, kinsa ang gihatag ang anak. Now, mangutan ta. Unsa may gingalan sa anak? What is the description ng gihatag sa amahan ngadto sa anak? Look at verse 6 ingon sa Biblia, Isaiah 9:6. Og ang kagamahanan igatungtong sa iyang baga, og ang iyang ngalan, look at this, ang iyang ngalan, His name, ang iyang ngalan pagkatawagon nga kahibulungan, magtatambag, makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipi sa pagdait. You see, the Bible says that Jesus is called the everlasting Father. Gitawag po siya amahan. Gitawag po siya Prince of Peace. Gitawag po siya the mighty God. Now, going down to verse 7, ingon masabot kanhi, ingon sa Biblia, the increase ang kauswagan sa iyang gamahanan og sa paigdait walay katapusan. Ang iyang gamahanan, meaning ang kang Kristo, ang gamahanan, walay katapusan. Sa ibabaw sa trono ni David. Sa ato pa, ang kagamahan ni Kristo sa trono ni David magapadayon og walay katapusan. Og sa iyang ibabaw sa iyang harian aron pagtukod niini og sa pagtuboy niini nga may hustisya og kamatarong sukad bisan pa sa walay kaputapusan. You see, maminal, kining kagamahanan nga naa sa anak, sukad na sa walay katapusan from the beginning to the end. Why record kung ano sa sugod na, but from the very beginning and to the end, He is there already in power. Manyaman to sa Biblia, ang kakugid ni Jehovah sa mapanon mo ay magahimo nini. Now you see the word Jehovah ngani. The word Jehovah is mentioned again. Naay naghatag, naay gihatag, naay gi-mention nga word nga Jehovah. Does the Jehovah refers to the Father? Yes, it refers to the Father. But if you look at the word host, if you look at the word Lord, nining mo ang bersikulo, kung imong sabtundid ko ng pulong Lord, it refers to the whole counsel of God. Because that is one of the names of God nga gigamit sa nga primary name of God, kanang Lord. So, naigigon sa Biblia nga Almighty God, Mighty God, kana may gitawag compound with God, compound with L. Because the word L, mga igsoon, balikon ko, the word L is God, ang meaning niya sa Biblia. So, paingon sa Biblia, Elohim, El Elyon, Adonai, these names refer to the Godhead. Di lang na-refer na sa person of the Godhead, but to all of them. As we all know, mga minahal, nga kung ang amahan eternal, eternal po ang anak, ang Holy Spirit eternal po. Kung ang amahan Almighty, ang anak Almighty po. Kung ang amahan
Alpha and Omega po ang anak. Kung ang amahan omnipotent po ang anak, omnipotent po ang Holy Spirit. To prove mga igsoon nga kining tulo ka persona sa Dios, dili man naglahi kundi usara sila sa ilang mga Dios. Managlahi lang sila og persona, magkaibang ilang persona. So I'm just trying to establish to you mga igsoon that when the Bible talks about God, usually it refers to the whole counsel of God. It refers to the Trinity. Mauna kasagaran mga igsoon. So, ato iparan mga igsoon, kining names of God nga atong gisgutan sa Biblia na ka mga gabi. Tulunan ka mga names ato na isgutan mga igsoon under description. These are descriptive names of God. Elohim means the mighty God, the one who creates, the creator. And we know who is the creator, mga igsoon. God, di ba? But without Christ, who is the executive maker, the one that performs the creation, that's why he is called nothing was made without him. So it appears, mga igsoon, nga pag-ingon sa Biblia o creation, that God creates, that God is the creator, it represents the three of them. Because in the creation, we know that the Father was planning the creation, the Son was executing the creation, and the Holy Spirit was designing the creation. Mao na makita niyo mga igsoon sa pagbuhat sa kalibutan. Yun sa Biblia, sa Genesis chapter 1, verse 2, the world was with void, was dark and without form, it was void. And the Spirit of God was hovering, designing, forming what the world we have today. So, mga na mga igsoon, ang meaning sa Elohim. So, when you say Elohim, it is a uni-plural form of word. Meaning, singular in word, plural in nature and in essence. Ikaduha, ang atong ituan mga igsoon, katong El Elyon. El Elyon simply means the one who is supreme, the one who owns. Unya ato mo isgutan mga igsoon katong miaging gabi, katong Biyernes ba to o Huwebes, that another name of God described in the Bible is Adonai. Meaning, He is the one ruling, the master of our lives. Karong gabiuna, atong ipadayon ang pagtuon sa descriptive names of God. Mga pangalan sa Diyos that brings description of who He is and what He is. The fourth name that we will study tonight is El Olam. So what is El Olam? What is El Olam, mga igsoon? Atong basahon, mga igsoon. Open your Bibles to Genesis chapter 21, verse 33. Okay? If you have your Bibles with you, Genesis chapter 31. Ay raman to. Kadiyot mga igsoon. Genesis 21, 21. Genesis 21. Okay? Verse 33. Ngayon ang pulong sa ito basahon. And Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of the Lord, the everlasting God. So, if you look at the word Lord here, gigamit ang pulong nga Yehovah. But if you go down to the word, kadit sa mga minala, kay nawala ko. 33 ba? 21 verse 33. Tama, Genesis 23. Abraham planted a grove in Beersheba and called thereon the name of the Lord, the everlasting God. God is everlasting. Because He is everlasting, He is mysterious, and no man can fathom His mystery.
Na mga butang mga igsoon nga, when it comes to salvation, the Bible is complete. When it comes to our practice, our faith, the Bible is complete. But when it comes to mysteries, doon ay mga butang mga igsoon nga gitago sa Dios nga isera ang sayod nini. O yan ang prerogative nga iyang itago ka ng mga butang. Dini sa atong gibasa mga igsoon that God is mysterious, but He is the one that would reveal to us what He wants to reveal in our lives. Imo makita ni mga igsoon nga do misteryoso ang Ginoo, pero andam siya mupadayag kanato sa mga tinago nga mga butang at the right time. Ingon sa Biblia, maybe karon sa kinabuhi pa ta, buhi pa ta, di pa ito masaran nga nung how can we understand the word Trinity? How can we, why things must happen this way? Nganong dapat mahitabo na mabutanga, dapat nganong mawala ang atong mahal sa kinabuhi, nganong mabatay o kuhaon sa Ginoo, something like that. Dahil nga mga mysteries mga igsoon sa atong kinabuhi. But only God who can reveal to us what is for us in the future. Meantime, what is revealed to us, kung unsa gipadayag sa Ginoo sa ato sa Biblia, that is what we believe and that is what we practice because we know that the Bible is complete when it comes to our faith and our Christian living. But it comes to mysteries, these are hidden under the power of God. Open your Bibles mga igsoon, Deuteronomy chapter 29 verse 29. Deuteronomy 29 verse 29. What does the Bible say? The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong to us, unto our children, forever, that we may do the words of this law. Kung sa'yo sa Biblia mga igsoon, ang mga butang tinago, iya lamang sa Dios. Apan ang mga butang gipadayag, kini para sa tao, para kanato, o sa ato mga anak, aron na kita magasunod sa mga pulong ni ini mga balaod. So yung si mga minahal, doon ay mga butang nga iyara sa Dios. That's why kita siya El Olam. But at the end of the day, those mysteries, maybe in the next life, ato na masaran. Like what Paul said, ingon sa Apostle Paul, I see a glass, glossy. I can't understand. I can't see the shadow behind the glossy glass. But when the right time comes, He will reveal to us about Himself and the mere things that are disturbing our minds. Suffice it to say, now we have enough information written in the Bible regarding our faith and our salvation. El Olam. The next name of God that we will discuss tonight is El Jireh or Jehovah Jireh. Genesis chapter 22, verse 14 atong basahan mga igsoon. Open your Bibles. Genesis 22, verse 14. Look at what the Bible says. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Now, ngano miabot man kining punto ang ngalan nga Jehovah Jireh sa Genesis 14 verse o Genesis 22 verse 14. Ang istorya ni Mike Zoon, background story na ini. The context of the story is this. Gi-challenge sa Ginoo, gitistingan sa Ginoo si Abraham nga iyang ihalad ang iyang bugtong anak nga si Isaac. God promised Abraham a nation. Yun ang Ginoo, I will make you a nation
Your descendants cannot be counted like the stars in the sky, like the sun on the seashore. Ianak kadaghan na imong descendants. I will make you a nation. And then, tigulan na siya, wala pa siya anak. Pag edad niya 100, usa pa siya nakaanak. Gani si Sarah at age 90, nakatawa man gani siya pag announce sa angel of the Lord nga mabuntis si Sarah. Nakatawa siya. Sana makabuntis nga barin naman ko. Dugay naman ko nagminopos. But God said, doon na ba imposible sa Diyos? Doon na ba di kayang himuon sa Ginoo? So to cut the story short, nabuntis si Sarah, asawa ni Abraham, nanganak silang bata, ang ngalan sa bata mo si Isaac. Maura po ito yung anak nila, duha. And then one day, in the evening, God spoke to Abraham, to test Abraham. Yan siya, Abraham, kanangin mong anak. Dadanangan to sa bukid kung itudlo ka mo, which is Mount Moriah. O ihalad ka ng bata, kanako, ingon nga burnt offering. Sunogon, patyon o sunogon ang mga bata. Abraham, without any hesitation, followed the command of the Lord. So, miadto siya sa bukid, kauban niya ang bata, saka sila doon sa Mount Moriah. Niya pag abot dito sa Mount Moriah, naghimo siya altar. Niya katong mga kahoy nga ilang gibit-bit, paingon dito, iya pong iplastar. Pag human niya plastar, human niya himo sa altar, iplastar niya ang kahoy, nga igon lang sindihan, musiga na dalayon, iyang gigapos iyang bata. O niya mo iyang gibutan dito sa ibabaw sa altar. Kaya nang dughangon ang kasing-kasing sa bata para modugo o i-offer niya sa Diyos. Niya tapos sunugon niya. Ganit ang utana pa ang bata, mingon siya, Father, niyatangan ni hayman ang karnero nga atong ihalad sa Diyos. Ang tubag ni Abraham, God will provide. So, bisan pa at that point of time, mga minahal, bisan pa at that point of time wherein hope was against hope. Bisan pa at that point of time na murag hopeless na kayo ang sitwasyon, Abraham kept on believing in the God of the miracles. So, to cut the story short, sa dihang iyan na untang hadsakan ang bata sa iyang punyal, gisanta ka na sa anghel sa Diyos. Gisanta siya sa angel of Jehovah. Ngaginan siya, Abraham, do not harm your son. Sa tanaw sa imong palibot, sa imong likod, dito sa may mga sampitan, tanaw dito. Pag tanaw to ni Abraham, nakita na dito ang usa ka karnero nga ang iyang sungay nagapos dito sa mga sampitan. And that was ang kadtong maong karnero, kadtong ram, mao'y giihaw ngadto sa halaran. Ipanaog niya yung anak niya, ikuhan niyang karnero, mao'y yung gihalad ngadto sa Diyos. Because of that, Abraham said, he called the name Jehovah Jireh because in that place, God provides. So ang Diyos nato mga igsoon, di lang igo mo luwas nato sa atong sa atong mga kasalanan. Remember mga igsoon that God redeems, yang gi-redeem si Isaac para dili mahalad ngadto kaniya by providing a lamb, by providing a ram. You see, inga ang dagway mga igsoon sa atong Ginoo. The Bible says that all of us are sinners. And the Bible also says that Jesus is not a sinner. There is no sin in Christ. You cannot find a single iota of sin in the life of the Lord. He was pure, without sin. In contrast to man, that man is a sinner. And the Bible says that the wages of sin,
ang bayad sa sala mao ang kamatayon. That's why mamatay ang tao. Mamatay ta mga igsoon. We will all die because we are all sinners. Now, the thing is, di ka lang mamatay sa physical, mamatay po ka sa spiritual. Which the Bible says that whose names that are not written in the book of life shall be thrown into the lake of fire, which is the second death. So doon ay second death. First death, mao ang physical. Second death, mao ang spiritual. The Bible says that if your name is not written in the book of life, you will be thrown into the lake of fire. But since you are a sinner, you have to pay for your sin through death. Ang paagi rin mabayaran ng imong sala mo ang kamatayon. Ang sala sa atong lawas, bayaran sa atong kamatayon, sa atong physical na kamatayon, o ang sala sa atong kalag, baka bayaran usab ngadto sa impyerno. O linaw ang kalayo kasopre nga mga kaduhang kamatayon. So you have to die to pay for your sin. In order for you to pay for your sin, you have to die, and the justice of God is satisfied. Kaya di man mo sugot ang Ginoo sa iyang hustisya nga iyang palabyon ang sa tao nga walay kabayaran. So daghan ang utana. Now, kung ang bayad sila kamatayon, nganong si Kristo namatay pa man, nga mo siya sala, di ba? Why did Christ die? When in fact he is sinless. And he has nothing to pay for his sin because he is sinless. Diha na mga igsoon mo sulod kanang gitawag og redemption. That the death of Christ is our redemption. Kadtong kamatayan ni Kristo sa cross, wala to siya mapamatay, wala niya himuo kadto para bayaran iyang sala kay wa man siya sala. Iya tong gihimo para bayaran ang ato masala. Christ died for our sin, not for his sin, because he is sinless. And because Christ is sinless, his death on the cross is for the sinners. And that is, balikon ko, where redemption comes. So namatay si Jesus sama sa karnero, o ang iyang dugog iula sa cross, o katong iyang kamatayon para sa tanang matao. Question, tungod ba kay namatay na si Jesus tanang tao luwas? The answer is no. Does it mean because Christ had died already for the sin of the world, does it mean that everybody is saved? The answer is no. Because you can only be saved the efficacy of Christ's death, the effectiveness of Christ's death is only effective when you put your faith in Him. Kung imong itugyan imong kinabuhi kaniya by virtue of faith, madawat nimo ang redemption, kapasalonan sa imong masala. Because the death of Christ, i-impute man to sa imong igsoon, ihatag to sa imo. So katong iyang kamatayon, ihatag sa imo, sa marapod nga ikaw namatay sa imong sala. Nga nabayaran ang imong sala. Because Christ paid for your sin. Because you trusted Christ, tungod kay misalig ka ni Kristo, therefore ang imong pagsalig kang Kristo, mao to'y nagdala ka nimo og kapasalanan sa imong sala, og ang imong ngalan gisulat sa basahon sa nabuhi, og nakabaton kag kinabuhing walay katapusan. Di ba mga igsoon clear kayo na nga pagtulunan? That is how God provides. God provides basically a salvation free of charge. All you have to do is to come to Christ, accept Him into your heart as Lord and Savior. Ang imong buhaton modulo kay Kristo. Recognize your sin, acknowledge your sinfulness, bow down to His Lordship, accept Him into your heart as Lord and Savior. Kung imo nang buhaton, you will be saved. Because God, who redeems us from sin, from damnation, from hell, is the God who provides a way out. Kung buot kang maluwas igsoon, makabaton o kinabuhing dayon, kung buot kang makabaton o kaluwasan sa imong kalag, I encourage you to accept Christ into your heart as Lord and Savior. Pasudla si Jesus sa imong kinabuhi,
ingon nga Ginoo maluluwas sa imong kaugalingon. Kung imo na buhaton, mosulod ang Ginoo kanimo, mahimo kanyang anak ug makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Gusto ka ba maluwas igsoon? Mag-aampo kita. Sabat sa akong pag-ampo, himuon nimo kini nga imong personal nga pag-ampo. If you would do that, you will become a child of God and you will be saved from your sin. Andam ka na ba? Bow your head, close your eyes, repeat after me. Sabat igsoon, Ginoong Hesus, karong gabiuna, giila ko akong pagkapasasala, nga dili ako makaluwas sa akong kagalingon. O giila ko ang imong kamatayon, maoy nagbayad sa akong mga kasalanan. Busa karong gabiuna, Ginoong Hesus, gidawat ko ikaw sa akong kasing-kasing. Ingon nga Ginoo og personal nga manululuwas. Karong gabiuna, Ginoo, sugod karon, ikaw na magbuot kanako. Salamat sa imong kamatayon sa cross nga naghatag ka na og kaluwasan. Ug salamat sa imong pagkabanhaw nga naghatag ka na og kasiguruan. Dalaygon ka Ginoo. Amen. Kung nag-ampo ka na ito nga simple prayer igsoon, and you mean it in your heart, imo gitong seryoso sa imong kasing-kasing, the Bible says that you have become a child of God. Sa dang gidawat nimo si Jesus, nahimo kanyang anak. You have become a child of God. O ingon nga anak sa Diyos, sugod karong gabiuna, magbasa ka na og Biblia. The Bible is God's Word. And when you read the Word of God, mga minahal, when you read the Word of God, you will be hearing the Word of the Lord, the voice of the Lord. And you will be fed with the Word of God in your soul, of your soul. Sumapakaon sa Ginoo ang imong kalag, pinagay siyang pulong. Number 2, gawa sa mga basa ng Biblia. Number 2, from there, sugod karong gabiuna, there, mudawat ka na sa Ginoo or mag-ampo ka na sa Ginoo. Sa imong pagdawat sa Ginoo, mag-ampo ka sa iya, you talk to the Lord directly because that's the way we have to do it. Unya, ikatulo igsoon, look for a church. Pangita og church, pangita og fellowship, nga din ikaw makasimba, makalagad sa Ginoo. O dito imo siyang alagaran. Kung niya ka sa Iris White, we have a fellowship here, din sa atong Bible Study Center, kada Domingo, na ata diha mga igsoon. Nga pwede mo mga igsoon nga mo, join niya ng maong fellowship din kada Domingo as osos puntag. Ikaw pat, share your faith. Ipaigbahin sa uban imong pagtuo. Ibahin sa uban ang imong pagdawat sa Ginoo para sa lasab makabaton og kaluwasan. Sumala sa saad sa Dios. Kung imo nang buhaton magsud ka ng paglakaw sa imong Kristohanong kinabuhi. Again, igsoon, welcome to the family of God. Welcome to the fellowship of the redeemed. By the way, maayong gabi kay Alvin Payak. Good evening kanimo Alvin Payak. Ngadto kay Agaw Promise Me. Si Janice Padilla, praise God, hello po. Irene Sanaga Antiola. Oy, mao ba? Wow, naadi ay dire. Kuwait po. Kinsa Janice Padilla ang naa sa Kuwait. Anyway, thank you for watching Janice Padilla. Karon mga minahal, muadto na kita sa atong ikaduhang pag-ampo. Ang atong first set of prayer, mao ka nang gitawag og sinner's prayer. Ang ikaduha to nga set of prayer is a supplicatory prayer. We will bring to God our needs. Dadon nato sa Ginoo atong mga pagpinahalan, atong mga batian, atong mga prayer request, ug atong mga pagpasalamat kaniya. Okay, pagdala igsoon, o pag-andam igsoon og sa baso ni piyong tubig, pag-prepare og sa baso ni piyong tubig, kay kini atong panalanginan ug atong ngayon sa Ginoo nga iya kining bendisyonan ug iya kining panalanginan nga sa atong pag-inom uban sa pagtuo magdala kining milagro, magdala og himala sa atong kinabuhi. Andam ka na ba maigsoon? Mag-aampo kita. Ngunit ang baso sa imong tuong kamot, ang imong kaliwang kamot, itapion sa radyo.
Kung naka sa imong cellphone, ganito ang cellphone sa imong kalewang kamot, bow your head and close your eyes. Let us now pray. Amahan nga langit nun, nagaduol kami kanimo o Dios uban sa pag-ila nga wala kami mahimo sa among kagulingon. Pasaylo kami Ginoo sa among kalapasan sa nahuna sa pulong o sa buhat man. Aron sa among pagduol kanimo malimpyo ang among nahuna og mga konsensya o kinabuhi. Anay mga baso Ginoo sa among mga kamot. Nagampo kami amahan nga imo kining panalanginan. Imong tandugon ug imong basbasan Ginoo nga sa among pag-inom niini magdala kining mga milagro sa among kalawasan, muayo og mga batian, manutsot sa makasing-kasing nga nabugulanon og nahadlok. Hupayon mo Ginoo ang makasing-kasing sa mga anak karong orasa, pinaagi nining maong tubig. Nagaampo kami o Diyos sa may masakit na ginapasan karon. I pray Lord God that tonight, you would bring about healing upon their bodies in the name of Jesus. Gibadlong mo Ginoo ang mga batian sa lawas sa tao, pinaagi sa kamahalan ng ngalan ni Kristo. By His wounds we are healed. You sent your word to heal our diseases. So karon kabiyon na Ginoo, we claim healing in the name of Jesus. Kato nag-inom o mga maintenance Ginoo, kato nag-inom o mga tambal, imo Ginoo panalanginan o mga medisina, ginom sa imong mga anak, ma-herbal man o mga synthetic medicine man, nga mahimo ka ng instrumento sa kayuhan sa iyang nalawas sa ngalan ni Jesus. We pray for blessings upon those medicines as instrument of healing. Maayong mga usab kining baso nga naay tubig, mahimong instrumento usab sa kayuhan sa among mabatian o problema sa among makinabuhi. Iampo na mo Diyos kadtong may mga problema sa kasing-kasing. Kadtong napuno sa kahadlo, kabalaka, kalisang o kaguol. Ginoo ako nag-aampon atong may mga gumunhap sa kinabuhi. Nga ikaw Diyos makatandog kanila, mag-aayo kanila, magahikap sa ilang mga kasing-kasing, magahupay sa mga kahadlok, magawagtang sa mga kalisang o magahatag kanila kalinaw sa ilang paglakaw ingon nga mga anak nimo. Kadtong amo mga kigsunan Ginoo nga naglannog sa lapi. I pray for those who are in financial needs. We know, Lord God, that you are our Jehovah Jireh. You will provide our needs in the name of Jesus. That is your promise, Lord. Ay hatag mo Ginoo imong mga saad diri kanamo, tubagon nimo mga pag-ampo. Kay kayong tanan among giduol diha kanimo, giampo namo diha kanimo. Pinaagi lamang sa imong bugtong anak, among Ginoo og person nga manululuwas, si Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Boy na mga igsoon, panahon na sa pag-inom sa atong matubig. Let us declare. Pinaging pagtuo, pinaging pagtuo, pinaging pagtuo. By faith, and by faith. In Jesus' name. Amen. Sabay-sabay mga minahal. Let's drink the blessed water. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Mayang gabi mga igsoon, ganito baligon ko kay Janice, si Irene Sanaga Antiola. Oy, mayang gabi. Hi Pastor, maayong gabi. Okay. Ako po na akawit po. Aha. Salamat Pastor, daygon ang Ginoo. Amen. Wa tay oras mga minahal. Thank you for staying with me. Salamat sa mga bang nako. See you again tomorrow, God willing. Same time, same station, and same FB Live. Karon mga minahal, dawatan ninyo ang gugma sa amahan, ang grasya sa anak, ug ang paigdait sa balang Espiritu Santo. Go with God, go in peace, go in prosperity, and go under the mantle of God's protection, now and always. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Farewell, my brothers and sisters in the Lord. Take care of yourself always. Good night, everyone. Huwag mong kalimutan, mahal ka ang Diyos at mahal din kita. Bye-bye.
International Broad